sa pangbahagi ng ating gawain, ang isang sentro ng ating gawain mga kapatid, ang pakikinig ng kanyang salita. At bigyan natin ang undivided attention natin sa salita na ating mapapakinggan sa umaga nito. Hallelujah. Tayo umawit ng the goodness of God. For your mercy never fails me all my days. I live in your hand. Home in thy way, until I lay my head, I will sing of the goodness. Tayo ay bumasa bago tayo tuloy makaupo. Hallelujah. Samahan niyo ako sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23 hanggang 31. Okay. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah. First Corinthians chapter 1 verse 23 and 31. Ayon dito, but we preach Christ crucified. Ayan, thank you Lord. Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Hallelujah. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty men, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Amen. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things
which are mighty. That's why witness tayo ng mga ganitong bagay. I do believe, okay, nangyayari ito sa ating kalagitnaan. Hallelujah. And base things of the world and things which are despised hath God chosen. Yeah? And things which are not to bring to not things that are, that no flesh should glory in His presence, but of Him are ye in Christ Jesus, of who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. As that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Ang pagpapala ng Panginoon, tayo dumalangin, Ama, kilaka, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang pagbasa ng iyong salita. Ikaw nawa magdagdag ng pagpapala, Panginoon, sa bawat pagbubuksan namin scripture within this message of the hour, Lord. Pagkamat maulan ng panahon, alam namin na ang iyong proteksyon ay nasa iyong mga anak. Ikaw ang siyang Diyos na humawak. Minsan, Panginoon, ang aming pusat isipan, ikaw ang siyang Diyos na mangusap at magturo sa amin ng mga bagay na ito. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ay nahibuhos mo na, at nawa, hindi kami mabigo na tanggapin ang mga bagay nito. At makita ka namin, Panginoon, sa bawat senaryo ng aming buhay na nag-ooperate ka, at ikaw ang siyang Diyos na nagpahantong sa amin sa kung nasaan man kami ngayon. Sa katapos-tapusan, Panginoon, lahat ng mga bagay nito ay acknowledge namin at hindi kami mabigo para dito, Panginoon, na ikaw ang siyang Diyos na nagradya at nag-iingat upang maihayag, Lord, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito, pagiging ang gawain sa Bulacan. Sa tanging pangalan mo, Lord Jesus Christ, we thank you, Lord. Amen! Minsan pa natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Malayan na po. Pag-isa. Okay. Salamat sa kapatiran dito sa Angeles Church. Dahil feeling ko talaga bilong na bilong ako dito eh. Dahil sa mga tulo ng bubong natin eh. Kasi doon din sa Bulacan, ganito din ang senaryo. Kaya minsan may tumutulo dito sa unahan. Ang alam niyo, natutuwa ako doon sa sinabi ni Brother ituro sa akin kanina. Ayun ko na. Sorry, Brother Elmer sa kana. Ayun, Brother Elmer, makalimutin na ako sa pangalan. Pero nung kami-bless ako doon sa na-mention niya, na kung malugod natin ang Diyos, hindi mahirap sa Diyos ang kahirapan sa mundo. Hindi mahirap sa Diyos. Basta ang importante, di ba yung, alam niyo, nagkakatugma yung mga bagay na nararanasan ng ating mga kapatiran. Even ang mga bibig na ginagamit ng ating Panginoon sa likuran ng pulpito. Alam niyo, yung bagay na na-mention ni Brother Kenneth, yung tinestify niya. Hindi ko lang alam kung na-mention na sa inyo. Pero, the way na nag-testify si Brother Kenneth, yun talaga, halos yung by ini-emphasize ng teaching kanina. At habang nag-teaching naman kanina si Brother Elmer, nadadaanan niya itong mga bawat pag-uusapan natin. So, salamat dahil may mga nagtuturo tayo sa iglesia dahil nagiging madali ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At yan ay sa gabay ng banal na Espiritu na nasa bawat lingkod ng ating Panginoon. So napakasaya lang dahil bagamat maulan, nakita ko yung bilang nyo ay talagang hindi nagbago. Dahil dyan gusto kong palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo yung bakit? Dahil ang presensya ng mga kapatid, yung pag-atin nyo ay patunay na tayong lahat ay mananagumpay. Amen? At even siguro yung mga kapatiran natin sa live stream, nawa ay ma-inspire tayong lahat. At alam nyo, pagkakailangan naman ni Lord ng nakita niya na yung pangangailangan na yun at ginisare natin ito, ibibigay niya ito. Naalala niyo may mention ni Lord, kayo nga, he was talking about the Gentile people. Kasi hindi pa naman doon talaga ang biyan. Marunong kayo, was thinking about the Gentile, marunong kayo magbigay ng mabubuting kaloob. Ako pa, nadakilang Ama. So if you desire something at nakita ni Lord na kailangan natin ito, naniniwala ako kaya testimony natin kapatid, ibibigay niya ito sa atin. So kinakailangan lang ma-meet din natin, yung sinasabi ni Brother Elmer kanina, kailangan malugod din natin ng ating Panginoon.
At pag nalugod natin ang ating Panginoon, hallelujah, hindi mahirap sa Diyos ang kahirapan sa mundo. Hallelujah. So, all things work together. Nakikita ko yun, no? Sa ikalalabaw. Ganun din sa ating kapatid, Pastor Rufi, ating butihing pastor, na isa sa mga talagang sumuporta sa aking ministry. Bakit binabanggit ko ito? Dahil itong buwan lang din na ito ay kumbaga sinubok ang ministeryo ng inyong kapatid, no? Ng mga bagay na kumbaga ang espiritu kasi ng kaaway tumatalon-talon lang yan. Kapag hindi na correct yan sa isang church, tandaan nyo, nangyayari din yan. Kaya pag hindi kayo na-settle o kaya nagpa-correct, love is corrective. Tandaan natin yun. Hindi nagtotolerate ang pag-ibig. Kaya dito yung minimension ng ating mga kapatid, no? Merong yung pagiging reverend, how we correct. Kailangan may basis. Kasi hindi naman tayo pwedeng di ba? Magko-correct lang tayo ng walang basihan. O kaya naman wala tayong nilagay na order ang ating Panginoon at ang mensahe ay naging malinaw. Okay, kung bakit ini-implement natin yung sa church. So kung mayroong problema doon sa ruling sa church, kapag hindi talaga fit sa kanya doon, anong gagawin niya? Tatalon niya. And then, yung problema, ililipat niya lang din yan sa kabila. Ganon ang kadalasan nangyayari dyan. So ang paglayo ay ang hindi solusyon. Naniniwala ako doon mga kapatid. Okay, dahil ang ating Panginoon, ang nais niya maituwid ang bawat mananampalataya. And the congregation must submit, okay, doon sa mga ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ano ba ang purpose ng fivefold ministry? Hindi naman para sirain ang church, kundi to edify, diba? Upang maging sakdal ang iglesia. So tayo naman, ang mga miyembro, diba? Kailangan lang natin i-submit ang ating sarili. Dahil sila ang inilagay ng ating Panginoon. Okay? Parang mag-guide sa atin. Sabi nga ni Brother Banam, ito yung gagamitin niya, yung mga minister, para malagpasan natin yung mga bagay natin dito, makatawid tayo. Okay? At mamit natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At naway maging ganoon ang ating purpose ng buhay natin. Sa totoo lang, sa pagiging ministro, alam niyo naman yan, kaya wala na tayo doon sa kagandahan o pataasan pa. Ang concern natin yung mga kaluluwa. Okay? Ang bawat isa. So, nabibless na ako dahil ang church nito ay naging witness din kung paano ang inyong munting lingkod ay naitayo sa ministeryong ito. Hindi talaga biro dahil minsan talaga may question sa'yo kung ano ko dyan, alam ni Pastor Rupi yan. Pero kapag ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, siya mismo ang magbubuka ng iyong bibig at magtatawid sa iyo saan man tayo dalhin ng hamon, ng challenges na ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang kagandahan lang kapag mananampalataya tayo ni Kristo, alam nyo walang ibibigay sa iyo ang Diyos na pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Lagi natin naririnig yan. Okay? So anything na nailagay sa ating unahan, tatandaan lang natin, mayroong dahilan ang Diyos. Okay? Kaya sabi ko nga kanina, overcomer tayo. Ano na-overcome natin? Ano yung ulan? Diba? Nangungusap ako ng isang mga malalim na mga dapat pakiramdaman nyo. Okay? Nawa, alam ko, ang nobya ni Kristo matatalino. So ay, bilong tayo dun sa fight. Na-overcome natin yung ulan. Okay? Ano bang ulan yung pinagdaanan yung mga kapatid? Ano bang klaseng bago yan? Na nagumpay tayo sa pulong ng ating Panginoon. Okay? At ang pruweba niyan, yung presensya natin sa umaga nito. Minsan pa, palakpakan natin natin Panginoon. So itong paksa nito mga kapatid, meron tayong kapatiran kasi sa Taytay. Lagi yung binabanggit sa akin. I do believe na medyo may karamdaman siya. I don't think kung mentally ill ba siya o something na may kaunting sakit siya. Okay? Pero lagi yung binabanggit sa akin na itong kapatid nito ay malapit din talaga sa akin dahil nakira kami dun sa Taytay. So may mention, follow your leading. Follow your leading. Brother Rodan, follow your leading. Follow your leading. At kaya nga, di ba, si Father Jonathan, bawat isa sa atin mga kapatid, di ba, meron tayong leading. That's the reason. Minsan nga, di ba, pagka naisip natin, ano ba yung purpose ng pag-aaral? Di ba? And then, araw-araw pala na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung buong araw, di ba, pagkagising mo pa lang sa umaga, ito pala yung mga provision ng Diyos, biyaya niya, na
na pagtuturo sa atin na hindi lang minsan natin nare-realize na ito pala yung biyaya ng Diyos na araw-araw, na-encounter natin yung mga junction ng buhay natin. I do believe na i-ano ko na sa inyo, na-mention ko na sa inyo before, pero gusto ko lang banggitin. Diba, pag-gising pa lang natin sa umaga, may pagpili ka na, Brad. Kakain ba ako? Pag-isipin na ba agad ako? Pagdating naman ng nakaligo na tayo, pagbukas natin damitan, ano kaya susuotin ko? Lagi tayong mayroong pagpili, kaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito pala ay training ng mga bagay-bagay na mga darating sa ating buhay. At gusto kong iset niyo yung isip niyo doon, mga kapatid. Every day na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, it was a junction, pagpili, kanan, kaliwa, diretso, atras, diba? Nasa ganun, pagdating ng pagpili natin sa mga major things na kailangan daanan natin sa mga buhay natin, na-training na tayo dahil alam mo na, kapatid, sa pagdamit mo pa lang, alam mo pa nang babagay sa'yo. Diba? Aayusan mo pa lang sarili mo, alam mo na, how much more sa pagpili ng landasin kung saan ang magiging destinasyon nito ay yung kung saan talaga tayo, anong binhi. Kasi kapag pinag-usapan natin ito, mga kapatid, salamat nga dahil nagtuturo sa atin. Ipoproduce nito kung ano yung nature. Salamat dahil araw-araw may pagpili at nang sa ganun nag-training tayo. So pagsapit ng mga bagay na kagaya nito, di ba? Mula na ba ako ng church? At ang mananampalataya ni Kristo, naniniwala ko na gusto niya ang fellowship. That's why nagawa natin yung bahagi natin. Sa pagpili na tayo ay nakaupo sa dahong ito. So, ganun lang pala tungkulan ng ating Panginoon. Sabi niya, follow your leading. Laging mayroong leading. At sa pamamagitan ng pagsunod natin ito, laging mayroong lakas na sinusubok. Imagine mo, pupunta ka lang ng, di ba? Dati kasi pag naglakad sila, inutusan, inaalala nyo si Elijah, yung sa Sycamore tree niya, dito na lang, Panginoon, sapat na. Kasi lahat ng mga kasama niya na they are persecuted. Tapos nandun siya, sabi niyo, dito na lang, Panginoon, wala ako, hanggang dito na lang. Pero hindi, pinakain pa siya. Yes. Di ba? Let me die. Sabi niya gano'n. Pero pinakain pa siya at pinainom siya dahil ang takbuhin o ang lakbayin para sa kanya totoong malayo pa. Okay? So, laging may gano'n, mga kapatid. But there is someone na hindi natin napansin dun sa istorya. May naglilid sa kanya. Mayroong mensahe na nailagay sa kanya nang sa ganun siya ay umalis. Gano'n naman mga prophet, mga kapatid. Hallelujah. At naniniwala ko, ang Panginoon ay nangungusap individually sa kanyang mga anak. Hallelujah. Pero tatandaan na natin, ang lakas ng Diyos ay hindi gumagana sa ating sariling kakayanan. Okay? Kundi sa ating lubos na pagsuko at pag-amin, hallelujah, na tayo ay mahina. Nang wala siya. Diba yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Sino nagpapalakas? Ating Panginoon sa Kristo. To strengthens me. So kung ganun yung ating setting, mga kapatid, yung ating setup, minor or major things na decision sa buhay natin, si Lord ang magpuprove na tama ang decision mo. Na tama yung... Kasi napakadami nating pagpipilian. Napakadami nating pwedeng gawin. Bukod doon, ang kaaway kapag tayo ay nailagay sa isang sitwasyon na pinili natin ng Panginoon, susubukin yung pananampalataya na meron. So, anong nangyari doon? Merong susubok doon sa ating... kasi ang Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, every time na may ginagawa ang ating Panginoon, anong ginagawa ng kaaway, meron din siyang gagawin. Sa Garden of Eden, Eden was there, yes, of course, pero nandun din ang serpiente. Doon sa krus ng Kalbaryo, tama ba? Dalawang klase din ang nandoon. Laging mayroong pagsubok doon sa pananampalataya dahil ayon sa mensahe, hindi ko lang na-quote dito, kapag tayo ay lumakad sa salita ng ating Panginoon, expect resistance. Yes. Expect resistance. Laging ganon. Hallelujah.
Pero doon sa resistance na yung mga kapatid, merong leading ni Lord na kung saan ay gagabay sa atin kung papaano tayo makakapanagumpay at yung lakas na yun ay ipoprovide din ng ating Panginoon. So perfect strength, hallelujah, yes, it was perfect weaknesses, pero sabi niya, follow your leading. At yung binuksan nating talata mga kapatid, gusto ko lang basahin ulit. Hallelujah. Sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 23, dito natin sisimulan. Salamat, Pastor Rupi, minsan pa sa pagtitiwala. Pinawagan ko si Pastor Rupi. Kasi meron ng, ini-invite ko si Pastor Rupi na siya. Alam niyo, meron na tapos na yung yung cart. Hindi ko man kayo ma-invite ng maramihan. Mga kapatid natin, Pastor Rupi na si Brother Kenneth, ay invite ko as a preacher. Kaya lang medyo yata may konting pagbabago. Nahiyaman ako sabihin pero hindi ko kasi kayang ma-accommodate lahat. Kaya alam niyo naman may ginagawa tayong campground at yung mga kapatiran sabi ko, yung kaunting pondo na mga lilikom natin dito, ewan ko lang kung na-mention na ni Pastor Rupi, di ba mayroon tayong ambagan doon eh. So, nangangailangan din kami. Lahat naman kayo nangangailangan. Pero ito kasing camp meeting, mga kapatid, napaka-importanting gawain ito. Kaysa doon sa aming, ako lang to aming church anniversary. So kung meron man tayong something na biyaya ni Lord dito, edi ilagay natin doon sa, diba? Sa pledging doon. At saka gusto rin namin maging pagpapala sa bawat isa. Ang munting iglesia ng Bulacan. Datapot ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Kaya natutuwa nga kayo pag ino-open ko doon sa mga kaibigan nating Trinitarian. Hallelujah! Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Diyan kayo mga kapatid. So kung meron tayong pagtitiwalaan ng ating journey at lahat ng mga bagay na gusto natin na mangyari doon sa inaharap, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit gaano ka-imposible ito para sa iba, magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. That's why mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Kapag may ginawang bagay ang Panginoon sa atin, tumayo kayo sa unahan, i-testify nyo ito. Amen. Hallelujah! Dahil maraming nananalangin ng mga bagay na iniisip nyo. Tapos yung iniisip nyo, ay naipagkaloob sa inyo mga kapatid. Pero si iba, iniisip lang nila yung pinapangarap nila. Pero kayo, iba ipinagkaloob sa inyo ito ng ating Panginoon. Hindi yan sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Yan mismo ay biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Wala akong something na bago. Lagi naman akong ganun. Dahil ang lahat ng mga bagay naman ay nai-reveal na. Kaya wala kayong asahang bago sa akin mga kapatid. Lalo sa pagsasara ng Gentile dispensation na ginagawa ng Nobel ni Cristo, nagpapalakasan na lang tayo dito. Wala na tayong inaantay na ma-open pa. Amen? Wala na tayong inaantay na mabubuksan na aklat o ma-i-explain, ma-unveil na thunders yan. Wala na po. Naibukas na dahil yung Revelation 10:7 ay nangaral na sa atin, nagturo na at ito yung, di ba, pinagsasalu-saluhan na lang natin. Hallelujah. So wala na tayong i-discover dito. Ine-enjoy na lang natin at nag-aantay tayo sa ating Panginoon. Masaya ba kayo nag-aantay sa Panginoon? Hallelujah. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Sino kaya ang tinawag na ito mga kapatid? Tayo. Hallelujah. Glory Lord. Sandali at di pa naman nagdala. Okay? So, tinawag tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan, yung kaligtasan sa amin ni Brother Branham, hindi ka naligtas ngayon, kaya bukas, before the foundation of the world, nandun ka sa kaisipan ng ating Panginoon.
We are already saved. Pero sabi ko nga, may nagtanong sa akin, kung tayo ay eternal, naniniwala ba kayo? Okay? Pero ano ang definition ng eternal? No beginning and no end. How come tayo ay naging eternal? Nagsimula tayo. Okay? Sa pamamagitan ng mga kapatid, yung portion ni Lord sa atin. Tayo ay mga ekspresyon ng salita ng ating Panginoon. So sabi ko sa kanya, payag ka, eternal ka, pero hindi ka mag-exist. Hindi ka magkakaroon ng existence. Hindi ka magmamanifest sa mundo. Hindi ka rin makakapagtanong sa akin. Pero kinakailangan mong mag-manifest dahil ikaw ay ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. That's why we are enjoying this message. We are enjoying this life na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nag-materialize tayo, galing tayo sa kaisipan ng ating Panginoon. Siya ang tumawag sa atin kung saan tayo galing. Sa salita ng ating Panginoon. Kaya naman naririnig ko, pag natisod ka, bumalik sa salita ng ating Panginoon. Pag may kahinaan, balikan mo yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Wala ka ng ibang pupuntahan. Yung isang pinupuntahan agad. Diba, taste mo, kaibigan mo, bumalik ka muna doon sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Nandoon ang kalakasan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko alam kung naninibago na ako mga sa inyo o nilalamig ako. Okay? Parang bumabagal yung salita ko at nauutal ako. Glory Lord. So sabi niya dito, ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Hallelujah. Upang walang laman na magmapure sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katapusan. Sa huli, ang ganda nito mga kapatid, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Kaya kung mayroon man tayong ipagmamalaki, ipagmalaki natin na tayo ay sa ating Panginoon. Hallelujah! Lahat ng mga bagay na narinig sa lupa, alam natin, natatapos eh. Okay? Si Father Kenneth, di ba? Mayroon siyang ano ngayon, but sa susunod na panahon, ano yung dumadating. Pero ito yung necessity, okay? Yung pangangailangan na pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Pero sabi nga, no, yung kanina, lagi naman natin narinig, sa Panginoon ang papuri. Sa Panginoon. Dahil nakita ni Lord yung pangangailangan nito. Kaya kung si Lord ay Diyos na matuwid, at meron tayong pangangailangan, okay? At nakita ito ng ating Panginoon, wala pong imposible sa ating Panginoon. But first, we must, yung nabanggit ni Father, malugod muna natin ang ating Panginoon. Now, mga kapatid, ito yung pinimension ko kanina. Hallelujah. Gusto ko pag-aralan ito at ibahagi sa inyo. Dahil at sa atin, pag pinag-usapan yung leading, may kanya-kanya tayong billing. Iba ito mga kapatid. Pero sa iglesia, merong inilagay ang ating Panginoon. Okay? Pag usapin sa loob ng church, merong inilagay ang ating Panginoon. Hallelujah! Na kanyang representante. May hamagin ng ating kapatid kanina. So, yung shepherd mga kapatid, okay? Tumutukoy sa pastor. Okay? Is a person whose job is to tend, herd, feed, and protect flocks of sheep. Minsan inakala natin yung mga bagay na nilalagay sa atin na boundaries, especially young people. Di ba, napakadami na mga bagay. Don't yoke yourself with the unbelievers. Okay? No believers can marry. Diba, unbelievers for no circumstances. May mga boundaries na inilalagay sa atin na tilagga tayo. Sama ako, no, young people. Kayo mga young people, bawat isa sa atin, okay, yung protection na inilagay ngayon ay nagiging harang sa atin. Okay? Nagpapasikip sa atin. Pero hindi natin alam na yung barrier na yun mga kapatid ay ang protection mismo ng ating Panginoon na inilagay niya na pinaka-order. Tingnan nyo, the very first time, lagi nababagin ito, Adam and Eve step out of it. Sabi ni Father, now they are target of the devil. Bakit? Dahil lumabas sila doon, hallelujah, sa proteksyon na inilagay ng ating Panginoon. Ano yung proteksyon na yun? Yung kanyang salita. And the deacons, and also the pastors, na ini-implement ito, ang basehan nila ay ang salita ng ating Panginoon. Bonus na lang yung mga karanasan ng iba. Kaya minsan nababaka, tignan mo nangyari sa kanya.
See? Dahil lumabas sila, alam niyo, ang mga ministro, deacons natin, no? Ano ba nagiging nila sa pagbabantay sa atin? May sahod ba yan sila? Wala. Baka nga pag nagpipreach hindi, maabutan ng tubig dito. Baka may laway na rin ako dito, hindi nga pastor, mayroon kayong ano. Mayroon ba silang something na nagiging sa atin? May nangangaral ba sa kanila, maliban doon sa pastor? Wala. Pero bakit naging ganun yung painit ng paglilingkod nila? Eh, sino nag-encourage sa kanila? Sa mga ministers natin. Pastor, nakaupo ko ngayon kasi siyempre may... Pero sino nag-encourage sa amin? Sino nagtuturo sa amin? Sino nagbibigay sa amin na, di ba? Lagi tayong, pagka nangaral dito, ang lagi namin gustong ipakita, magpatuloy kayo kasi ang Panginoon hindi nagbabago. Eh, sabi wala naman nagaganyan. Lalo sa mga teacher natin. Okay? Ang encouragement namin kayo mismo, mga kapatid. Yung mga buhay na binabago nila. Yung mga salita ng ating Panginoon na mismong inilalakad natin. Hallelujah. Yan ang nagpapaalam ng aming mga puso. Kaya sabi ni Lord, yung kanyang salita, hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan, na walang pakinabang. Ilalakad ito ng mga mananampalataya ni Kristo dahil tayong lahat ay bahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan nating mag-materialize ayon sa salita ng ating Panginoon. Yun ang ating ikabubuhay. So that barrier, mga kapatid, hindi dito, di ba? Para tayo ay hadlangan, kundi tayo ay proteksyonan. Hallelujah, dahil ang buhay natin, hallelujah, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya ang kailangan mabuhay sa atin, tayong managing tayo. Hallelujah. Ang kinakailangan ng nobya ni Kristo, isubmit niya yung kanyang sarili. Hallelujah, sa ating Panginoon. At nandyan ang fivefold ministry. Edify and sanctify. Hallelujah. Gustong-gusto kayo, mga kapatid. Kaya kung magagawa natin ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon, tandaan nyo, everything, anything na ibibigay natin, we cannot outgive the Lord. Hindi mo kayang i-outgive si Lord. Kaya yung yung isang buhay natin na ito, nangaral ako dati, at naniniwala ako si Lord ay nangusap sa akin, hindi ito bahagi ng aking outline doon. Hallelujah. Kung nakita natin yung balong babae, di ba yung 2 lepta na lang meron siya? Yun lang meron siya, yun siya kabubuhay niya, tama ba? Ibinigay niya sa ating Panginoon, ano ginawa ni Lord? In-acknowledge niya. Pero yung mga nandun na napakadaming, hindi matutumbas yun doon. Tama ba mga kapatid? Pero dahil nakita niya yung puso ng babaeng ito, hallelujah! Ibinigay niya, yung mga iba kasi doon nagbibigay ng labis. Pero ito sabi niya, ito yung bigay. In-acknowledge ng ating Panginoon. Hallelujah. Tandaan niyo, ang sabi dito, yung worship nila. Yung kanilang offering. Pero so, dami-dami na nag-offering doon, no? Imagine yung 2 lang yun. It is not the value, but the quality. Hallelujah. Now, yung babae din doon sa, di ba, yung isang kain na lang siya. Tapos ako at ang aking anak ay mamatay. Dati hindi ko maintindihan yun eh. Not unless nagkaroon ako ng anak. Hallelujah. Minsan mababasa natin yung scripture. Maririnig natin yung mga payo. Ano na, papatotoo naman yun kasi ako ganun din ako. Mapasok yung malabas na dito. Pero kapag ikaw na yung nandun, mga kapatid, nandun sa sitwasyon na yun, makakarelate ka kung bakit yung tagpo na yun ay naging importante sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon at sa pagtitiwala sa Kanya. Imagine, isang kain na lang ngayon, tapos mamamatay na dahil nagkaroon nga ng famine. Right. Hallelujah. Tapos ito yung ligod ng Panginoon, I think it is Elijah. Kung tama ba ako? Dumating siya doon, sabi niya, lutuin mo. At dahil ito ang sabi ng Panginoon, dala niya yung daset dalo. Hindi na mababawasan, di ba, yung lalagyan ng harina at yung lalagyan ng oil. At ginawa niya ito hanggang sa nagpulan, mga kapatid, na sustain yung tahanan ngayon. Pero saan ang galing ito, mga kapatid? Nanggaling ito doon sa pagtitiwala niya. Hallelujah! Doon sa salita ng Panginoon na dumating sa Kanya. Kayo sa amen? Malaki o maliit na bagay, yung dumating na salita sa atin, hindi mo na kailangan ng explanation dyan. Ang kailangan mo dyan, sampalatayanan mo. Amen. Hallelujah! Lord, kaya naalala ko yung bagay na yung mga kapatid, sumampalataya siya doon at nasustain siya at naniniwala ko kung kaya ng babaeng ito. Hallelujah!
Sampalatayan na ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng propetang iyon. Ganon din ang nobya ni Kristo sa huling panahong ito. Hallelujah! Sarap matulog, no? Matulog ba kayo? Hindi. Kasi parang malamig ang panahon. Hallelujah. Kaya baka malaki, o malalalim na pangangaral. Meron naman talaga mga deep things. Alam naman natin yan. Sa Biblia. Kasi mayroong pearl at mayroong gold. Yung mga pearl at gold na yan, talagang sinisisid yan. Yung pearl, di mo makakuha naman sa ano yan. Diba talagang yung ginto, hinuhukay yan. Pag nakakita kayo ng naguhukay yan. Okay? Pero ngayon mga kapatid, hayaan muna natin itong mga nandito sa bagay-bagay na ito ay mapag-usapan natin. Ulitin ko sa inyo, malaki o malalalim na bagay, basta ito'y salita ng ating Panginoon sa palatayaan ng Now sabi niya, the shepherd is a person whose job is to tend, herd, feed, and protect flocks of sheep. The term also functions as a verb meaning to guide or carefully watch over a group. Yan ang ginagawa. And na-mention naman yun sa John chapter 10. Hallelujah. Okay? Whether that means leading a flock of animals, it was a shepherd mga kapatid, or gently escorting people to a safe destination. You say amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid na lahat tayo ay may kanya-kanyang lakbay? At bawat paglalakbay na ito ay mayroong kanya-kanyang destination din. Ano ang trabaho ng pastor? Para madala tayo doon sa ating safe destination. Hindi ba kayo masaya doon mga kapatid? Naglaan ang Panginoon ng someone na maglalagay sa atin sa magandang hantungan. Lahat naman tayo una-una lang. Alam niyo na may ibig sabihin. Pero mayroong hantungan, mayroong destinasyon na inilaan ng ating Panginoon. Pero sa paglalakbay na ito mga kapatid ay mayroong inilagay ang ating Panginoon na mag-guide at mag-escort sa atin. Kaya pala sinabi ni Brother Branham, ang pastor is a special person, a special man sa loob na ganun din naman ang fivefold ministry o fivefold minister. Mamaya babasahin natin. So kung special ito mga kapatid, how much more yung pinagsisilbihan nito? Ang nobya ni Kristo. Kaya hindi kinahayaan na magutom spiritual Can you say amen? Ito mismo yung biyaya ng Diyos na hindi natin napapansin. Dahil sabi mo, pagka dumating ako sa mga church, parang nagiging pangkaraniwan ng paglilingkod. Hallelujah! Sa araw-araw na ginagawa ng ating Panginoon, nagiging pangkaraniwan, pero yung biyaya ng Diyos hindi nabibigo, nakatagpuan ng bawat pangangailangan ng kanyang anak. So nawa, ganun din tayo mga kapatid. Kaya pala ganun si Apostle Paul, no? Kung dumating niya sa punto na na-realize niya yung purpose ng buhay niya, even death can never separate me from the Lord. Hindi na, wala na. Kahit lahat na may kababaan, kataasan, hallelujah, hindi na makakapagpahiwalay sa akin dahil na-realize niya yung purpose at yung leading ni Lord sa Kanya. Mali ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Buksan natin ito kapatid. Basahin yung quotation. Now an eagle is a special bird. Okay? Now an eagle is a special bird. He's just a bird, but he was special. But he's special bird. And he can fly higher than other birds. Alam niyo kung ano merong anointing tayo? Ito na, eagle anointing. Can you say amen? Amen. That's why, diba nakaka-soar tayo na pagka nagtuturo sa atin yung mga teacher natin, naiintindihan natin, but the denomination, di nila alam yan. Bakit? Dahil wala yung anointing ng eagle sa kanila. Amen. Ito ay nasa iglesia ng ating Panginoon sa huling panahon ito. Amen. Hallelujah! Hindi nga lang natin napansin, special pala tayo. Amen. Gusto kong i-emphasize sa inyo mga kapatid pagiging special ng nobya ni Kristo. So sobrang special natin si Lord. Gumawa siya ng isang bagay na tanging siya lang ang makakapagtubos sa kanyang anak, sa kanyang nobya. Ito ay ang kanyang dugo. Amen. Hallelujah! Wala ka ng ibang dugo na mahahagilap sa ang lupalop man ng mundo o saan pa man na espasyo ng hallelujah, universe, maliban sa dugo ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang buhay na hindi natin sa pamamagitan ng Scripture, ang buhay ay nasaan? Nasa dugo. So kung namatay ang ating Panginoon para sa ating mga kasalanan,
kasalanan at ang buhay nasa dugo, ano ang value natin? Buhay ng Diyos. Ganyan tayo ka-special, kaya ipinadala niya itong mga anointing na ito sa bawat kapanahonan ng iglesia. Ano ang gagawin ito mga kapatid? Para tapatan lahat ng challenges na kakaharapin ng iglesyang ito. And here we are now, having the eagle anointing. Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo? Glory Lord. Now an eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. He can fly higher than other birds. He can see farther than other birds. Dito niya pinag-uusapan na when we spoke about, di ba, yung Revelation. Ano ang meron sa Revelation? Di ba, past, present, and then yung future. That's the reason si Satan galit siya dyan, dahil dyan siya naihayag. Okay, dun sa Genesis, nai-reveal kung sino siya, kung ano siya, and then yung kanyang kahantungan. Hallelujah. Kaya itong eagle anointing na meron ng iglesia ng Panginoon, mga kapatid, ulitin ko sa inyo kung gaano tayo ka-special dahil nakita natin, hallelujah, yung kapahayagan at yung lalim, hiwaga ng kanyang salita, na tanging ihahayag lang ito, mga kapatid, sa iglesia na pinili ng ating Panginoon na paglaanan niya ng kanyang sariling buhay. Amen? So, and now, in order to go higher, he's got to be built. So, he can go higher. Yes. By nature, ganun siya dinesign ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung tayo ay merong eagle anointing, and this eagle, he was not just a bird, but he was a special kind of bird. He was built sa ganong paraan nang sa ganon makalipad siya. Kaya minsan yung settings and yung order natin sa church, na ilagay ito kakaiba sa ibang mga churches and denomination. Kaya kapag ginawa mong i-compare yung church na ito, a bright church na tinubos ng dugo ng ating Panginoon sa ibang church, ano sa denomination, mga kapatid, nabibigok ka. Amen. Because you're comparing yourself, okay, doon sa isang iglesia na walang anointing. Hallelujah! Nakagaya ng anointing na ipinagkaloob ng ating Panginoon, kaya inilagay itong eagle anointing. Yes. Maintindihan mo ang lahat ng bagay. Amen. Na nangyayari sa ating kapanahunan. Glory Lord. Sabi niya, he can see farther than other birds, and now in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what God would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there. Hallelujah. So, he has to be a special built bird. See, he's kind of in the hawk family, he's a reaper with the bill. And he eats many of them are scavengers. There's about 40 different kinds of eagle. May nabubulong na isa, sabi niya. Yung pinagkaiba, di ba, yung for living creature, ano yan? Yung lion, yung ox, face of the man, yung eagle, mga kapatid, to begin with, hindi nagagatas yan. Hindi siya nagagatas, mga kapatid. Iglet pa lang yung pinapakain ng karne. Diba? Iglet pa lang yung pinapakain ng karne. So, hindi natin pwedeng i-underestimate. Okay? Ang importante kung ano yung kinakain niya. Hallelujah, yung kinakain na yun, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang magbibigay ng sustansya sa kanya ng lakas. Hallelujah. Nang sa ganun, yung the way that the Lord built itong klase ng ibon na ito, mga kapatid, kakatagpuin niya bawat circumstances. Alam niyo po kasi kung naglagay niya sa ating harapan ang Diyos mismo upang subukin yung binhi na yun. Hallelujah. Andiyan kayo, mga kapatid? Glory Lord, bulat ka tayong bata sa akin. Hallelujah. Doon sa for living creature, mga kapatid, itong agila lang na ito. Hallelujah. Itong eagle anointing ay hindi kumakain. Hindi nga tayo satisfied. Kaya naniwala ko, pag may mga nangangaral, gusto niya mapakain talaga. Hallelujah. Yung mga eagle, hindi po ito basta-basta. Pinagpapaguran ang mga nagtuturo sa atin. Yung mga nangangaral, pinagpapagalan yan, mga kapatid, pinapanalangin yan. Hallelujah. Kaya nga ako kagabi, sabi ko, Lord, ano ba gagawin ko? Bitin ako sa oras, nagulat ako, alas 10 na agad. Alas 9 kamay, alas 10 na, alas 11. Tulog ko na yun.
Okay? So, nawa, gisingin ako ni Lord, nagising naman ako alas 3. So, sige Lord, kung ano na lang sabihin mo sa church, yun na yun. Pero nag-ready tayo, pero si Lord pa rin ang magbubuka ng ating bibig. But every preaching na hinahanda mga kapatid, hindi lang ito inihanda na parang wala lang. Nandiyan ang panalangin at yung pakikipagdil sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi ang papakainin mga special nito. Amen? Ang mga papakainin hindi basta-bastang panauhin ito. Kaya hindi basta-basta mga tao ito mismo ay ang mga anak ng ating Panginoon na nagmaterialize sa huling panahon ito. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Okay. Sa next, baba mo nga sister. Ayan. So sabi, but you see, in the church, there is the pastor. And the pastor is a special person. Pinag-usapan natin dito mga kapatid, follow your leading. Okay? And that pastor is a special person. He's built to where he can. He can put up with the fusses of the people. He is a burden bearer. Ganyang kabigat yan. Pag mayroong, kaya kayo mga kapatid, nakikita nyo pastor nyo, medyo marami na siyang dinadala. Hindi lang problema yung iniisip niya. Ba, hindi lang pamilya nyo, meron din yung sariling pamilya. Kaya salamat may mga deacons tayo eh. Ay paano pag hindi makaano talaga, hindi yan kaya, but he was a burden bearer. Pero syempre, meron din burden absorber. Mga deacon natin. Kaya, salamat dahil ang iglesyang ito, kasi ako doon eh, medyo talagang, kasi medyo bata pa naman ako eh. Kaya siguro pumuti pa o malagasan, ganyan kahirap mga kapatid. Pero ang isang pastor, pagka nabigo na siya, isang side lang ang pinakinggan niya, may problema. Kailangan marunong kang umupo both sides makikinig. Right. Hallelujah. He's the ox, the team of the team. He's a man that can sit down when somebody got something against somebody else. Ako niya? Hindi ka lang pwede sa isang side. Dahil dito ka, meron kang love gift sa akin. Dito lang ako po sa'yo. Ikaw naman, wala ka naman eh. Ano pa eh, expenses ka eh. Pag umalis ka na, saka na tayo mag-usap. Kailangan parehas na yung upuan. Ikaw sabi ni Balaga. Hallelujah. He's a man that can sit down when somebody got something against somebody else, and sit down with them two families and take neither sides and reason it out and bring it right back into sweetness. Okay? And bring it back into sweetness. Kaya naman nangyayari naman tayo, makalanggaman, nag-aaway. By nature, totoo. Nakita na ba kayo? Territorial din yung mga yan eh. Ako nga, sa church dati namin, may na-experience ako eh. Yung upo niya kasi nakatapat ba yung electric fan, gusto nga doon, naunahan siya. Issue na yun. Away na sila, may sundutan pa ng payo, mga ganun-ganun na. The next, kailangan ng puntahan ng pastor para, di ba? Para pag-ayusin. Sa ano pa kayo na nagpatuloy naman. Pero nangyayari yun. Baka mayroon nagaganyanan dito yung, dito ako sa tapat ng electric fan. Di ba? O kaya naman yung ako kasi, gusto ko lang, pag naupo talaga, gusto ko doon sa likod lang. Nakita ko kayo sa ano. Patawarin niyo kasi kayo na, pinapaupo ko sa ano. Gusto ko kasi talaga nakikita ko yung mga, doon lang ako sa likod. Pero nangyayari mga kapatid, pero ang pastor ang gagawin niya. Kaya naman ako lang naman to mga kapatid ha, kasi tumawa kayo eh. Yung mga ganyang problema, huwag yun ang papasanin sa pastor natin. Pati ba naman yung pag-upo na gano'n, di ba? Pero nangyayari talaga yan. Nangyayari yan. Tapos sabi ko nga sa inyo, pag ikinumpirma natin, buti pa doon, nabigo na tayo. Tandaan nyo dito lahat tayo nagtitraining. Ang tunay na laban nandun sa labas. Huwag kang gumawa ng kaaway sa loob. Mukha lang mga kontrabida yung mga katabi ko, pero kapilyan. Miski ako, ganun din ako eh, parang kontrabida eh. Lalo yung mga deacon natin, mga young people, huwag nyo silang gawing kontrabida sa love story na ginagawa nyo. Kung mayroon man ha. Kasi ang lahat ng mga bagay nito makatid ay upang magkaroon tayo ng magandang kawakasan. Pero kung gusto mong wakasan na, sabi ko nga sa inyo,
Iba yung nawawala sa nagwawala eh. Magkaibang bagay, nagwawala ka na sa buhay mo, wala ka ng ano, no? Gusto mo magkaroon ng wakas. Sila naman gusto kayo magkaroon ng magandang kawakasan. Kaya kung napapansin nyo, para doon nila tayo nililid, pakinggan nyo yun. Ano ba mapapala niya kapag di ba, nakita yung kasal ni Brother Kate, ganda eh, no? Diba? Puti sana kung paupo nyo sa tabi nyo habang kinakasal kayo, hindi naman eh. Ba yung deacons natin, dahil napakabay ng deacons natin, nakasal tuloy ako, nakakilala ako magandang sister. Diba? O kaya na yung pastor na, tinabi nyo doon sa kayo din yung tatabi doon eh. Yung sama na, di ba? Hindi naman kami kasal, nandun na kami, nanonood lang kami. Pero habang nakatayo kami doon, mga kapatid, masaya kami dahil mayroong kaluluwa na hindi nalayo sa Diyos. Amen. Kaya kung hindi nyo lalayuan ang tingin ng kagaya ng agila, mga young people, minsan kasi ang tingin natin, mga brother na nagdidesisyon ngayon, hanggang dito lang ang tingin natin, layuan nyo yan. Yes. Hallelujah, ano ang mangyayari sa hinaharap pag ginawa ko ito, nag-take ako ng decision ngayon. Every day in our life, there is a junction, ulitin ko sa inyo. Amen. At yun ang mga training natin para makapili tayo ng maayos makapag-desisyon ng matino sa journey na meron tayo. Iba-iba yan. Mga kapatid, iba-iba yan. Pero sabi mo nga sa'yo, dito yung mga ministers natin. Di ba? Ano ginagawa nila? Di ba sabi, to escort you. To guide. Amen. Hallelujah. Tapos yung guide nyo, gusto nyo iligaw. Di ba, gano'n, minsan tinataguan. Naranasan kayo mga kapatid sa church sa pinuntahan, hindi ko na i-mention. Pero pag nandiyan yung deacon, talagang tataguan nila. Ulitin ko, mga mukha lang kami kontrabida, pero hindi kami kontrabida. Ganito kami ginawa ng ating Panginoon. Huwag kayong titingin dun sa itsura. Tignan niyo yung motibo sa likod ng mga bagay na yun. Hallelujah. At kung ikaw naman ay nobyo ni Kristo, naiintindihan mo that it is meant to protect. Huwag kang magre-resist. Minsan di ba pinoprotection na ikaw nga dati. Ang hirap palang kausapin nito. Saan pupunta yan? Sa pastor. Pastor Rupo. Kaya Pastor Rupi, sorry, pero talagang ganun nangyayari. Naubos na akong buhok ni Pastor Rupi. Ilang taon na tayo dito, di ba? Because he was the burden bearer in the church. Kaya nakita ko na kung nalayo ang computer ko, Pastor Rupi, lobby na pag ganun na rin. Diba? Samantalang kayo, pag upo lang dyan. Diba? Minsan, pagka talagang katawanan natin, nabibless tayo. Pero sa likod ng mga bagay, is a man behind the scene na tinatrabaho ng ating Panginoon. The Lord also was the man behind the scene. Pero yung trabaho nito mga kapatid, hallelujah, doon sa mga kainaan din naman namin, mayroong perpektong kalakasan na ipinagkakaloob ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pag nagtuturo yung mga mangangaral dito, di ba, minsan sumisigaw na kagaya dahil ganasyan at nakita namin mismo ito. Amen. Hallelujah. Kaya kinakailangan kahit paulit-ulit, di ba? Ipinapangaral pa din namin, ini-echo namin yung salita na ito sa inyo. Sabi nung isang naririnig ko, ako din yata nagkasa, alam ko na yan, sige na. Alam ko na yan, pero pag uwi niya, di ba sinabihan na kita, yun yung sinasabi niya. Akala niya kasi alam niya na. Alam niya na yung sinabi, pero yung mangyayari doon sa sinasabi, anong na-experience niya, ayun. Di ba? Umuwi siya ng masaya. Masaya yung... See? Kinakailangan buhay isang nobyo ni Kristo. That's right. Darating ang salita ng ating Panginoon sa atin sa simpleng paraan o sa... Ba? Sa kung paano man natin hindi ine-expect o ine-expect natin. Pero pag ito ay dumating sa atin, siguradong meron itong paggagamitan. Meron itong kakatagpuin na challenges. Yes. Amen. Kaya sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, di ba? Nagsusorting tayo, di ba? Ito gusto kong pakinggan. Ito ayaw kong pakinggan. Pero mga kapatid, pag ito ay dumating sa atin, tandaan niyo si Lord, hindi siya magbibigay ng judgment without a warning. Amen. Without a warning. Amen. Okay? So, kung may correction, it doesn't mean na ako na naman lagi nakikita, ayaw mo nun. Apple of the eye ka. Diba? Yung iba nga gusto napapansin siya, ikaw ayaw mapansin. Hindi na alam kung saan lalagay Kaya pag naramdaman mo, it was the Lord na nagsasalita sa atin. Pagaya ni Ruth, gusto kayo si Ruth di ba? Noong kumakalat yung binhe na pinupulot, namumulot lang yun siya. Namumulot lang siya. Right. Pero siyempre, nung pagkalipas ng ilang panahon, yung pinamumulutan yung naging kanya na. Kanya na yun.
Ganun din sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Pag ito'y naisabi ng ating Panginoon, pulutin mo. Amen. Pulutin mo ng pulutin, punuin mo yung bangan mo. Hindi mo malalang, hindi mo yung mismong pinagtataniman na yun sa iyo. Kaya ang buong pangako ng Panginoon, kanino ba yan? Yan, claim mo yan, kapatid. Okay? Pero wag lang naman yung, di ba? Gusto ko ikutin yung yung paborito natin, di ba? Yung Matthew chapter 4. Man shall not live by bread alone, but by every word. Ibig sabihin, pag every word, wala kang pipiliin dyan. Kung masakit man ito sa'yo, so be it. Kung mapagbigay sa'yo naman ito, so be it. But by every word that proceeded out of the mouth of God, sabi ni Lord eh. Okay? Pero yung salita na yung mga kapatid, it not meant, okay? Para tayo ay saktan, hindi tayo ay ilagay. Hallelujah! Sa linya ng ating Panginoon. Kaya yung mga minor things na yan, di mo napapansin na ang pinaka-importante na lang kung naka-inline ba ako sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Nasa kalooban mo ba ako, Panginoon? Hallelujah! Andiyan ba kayo mga kapatid? Ay, pa pala, anong oras pala ako? May 7 minutes na lang oh, pag mag-alas 12. Pastor? You're living. Sige! Okay, tapusin lang natin ito mga kapatid. Hallelujah! Glory Lord. Doon pa rin tayo mga kapatid. Somebody else sit down. Two families out and bring it right back into sweetness. See, he's a pastor. He knows how to care of things. Alam mo niya yan. Hallelujah. Kaya kapag yan, pastor, hindi yan pwedeng pumaling lang, makikinig lang. Mabigat yung issue ng isa. So be. Lahat naman tayo dumarating sa ganyang issue. Lahat nga tayo nagkaroon ng problema eh. Kala natin hindi na nakaya eh. O, tingnan nyo, dito pa rin tayo. Thank you, Lord. Diba? Lagi binabanggit ito mga kapatid. Kasi minsan may mga nararamdaman parang hopeless sila. Wala na akong pag-asa, ito na yung nangyari sa akin. Laging negative yung sinasay, kahit nagpapatotoo, negative pa rin. Hindi ko alam kung pinapatotoo niya yung kabutihan ng Diyos o yung kung paano siya nahihirapan na. Nangyayari naman yan mga kapatid. Pero pagilapin pa rin natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Kaya sabi ni Brother Banap, kumbaga, always positive. Positive. Pwede ka naman magreklamo, pero samahan mo ng pasasalamat. Tama? Lahat naman tayo siguro nagre-reklamo eh. Pero samahan natin ng pasasalamat. Yeah. Hallelujah. Amen. Yes. Di mo mawawala sa atin kasi ligas naman sa atin yan eh. Diba? Pag wala kang trabaho, kahanap ka, wala kang trabaho. Pag may trabaho na, puro na lang ang trabaho. Lagi tayong may reklamo totoo yun. Pagod ka sa trabaho. Lagi, pero samahan mo ng pasasalamat. Baka kasi minsan ganun nangyayari sa atin eh. Hindi na alam nila kung magkagawin ko yun. Hindi ako magtrabaho ko. Pag nagkatrabaho ko, babysit ko, mag-inig ka. Pahinga naman ako. Kaya tuturo ko sa mga young people, pagkapahinga, magpahinga kayo. Pag magtrabaho kasi, magtatrabaho kayo. Diba, saan tayo gumagalaw doon sa oras? Kaya kapag nila ni Lord sa yung oras na yun, minsan kasi ginagawa yung trabaho, ginagawang pahinga. Diba? Sa trabaho niya, doon siya nagpapahinga. Pagka nagpapahinga naman siya, doon niya gustong magtrabaho. Hindi natin alam. Kaya kailangan mailagay yung isip natin. Diba sa kaisipan ng ating magbago kayo ng inyong pag-iisip na itong mag-isip ko ay kaisipan ng ating Panginoon. Nang sa ganun, maintindihan natin ang lahat ng bagay. Alam mo ngayong, mangaral pa ba ako na ganun, manage yung time? Diba? Kaya dapat sa church na, wala nalilate, 30 minutes. Bago magbukas, magsimula, nandiyan na, nanalangin na tayo. Hallelujah. Kaya nga na yan. Now, sabi niya, sa leadership, remember this, that each one of us, narinig niyo na ito, young and old, your first step that you ever make in your life, someone had to lead you. Amen. Hallelujah. Your first step that you ever made in your life, someone has to lead you. Kita na? Okay, tutuloy ko. That's right. And your last step, you ever make, someone will be leading you, someone has to lead. Okay? Ano pinapunto natin dito mga kapatid? Kung mayroong mag-lead, yung unang hakbang natin sa mundo ito, may umalalay sa atin at ganoon din naman sa ulit. It was a journey. Yung start ng journey and at the end of our journey, there is someone who has to lead. Amen. Okay, nag-decide na ba tayo? Okay? Na-isubmit natin yung buong buhay natin, Lord, ito yung tao na inilagay mo sa akin para mag-lead. Ako nga, dumating ako sa punto na
May nakita ko yung pastor ko, nililid niya ako kung saan siya tinuturuan ng Panginoon. At kapag kita mga ministers ito, and mga pastors na ito, nakita natin na inililid tayo, na magkaroon tayo ng tunay na kaugnayan, at yung relasyon niya, babanggit na denomination yan, how much more sa loob niya ni Kristo. Kaya nga tinawag niya tayong nobya eh. Amen. That is a higher relationship na meron sa mundo. Iiwanan mo yung nanay mo, anak mo, iiwanan mo, kaibigan mo, maghihiwalay kayo. Tama ba? Pero pagdating sa nobya, mga kapatid, ito yung pinakamataas na antas ng relasyon na meron dito sa mundo. Kaya tinawag niya tayong nobya. And He was our bridegroom. Can you say amen? Amen. Kaya kinakailangan alam natin yung posisyon natin. Kung tayo ay bahagi ng katawang ito, mga kapatid, at naglagay ang ating Panginoon ng representante para hindi tayo alam natin isubmit ang buong puso, buong buhay. Hallelujah. Pag sinabi ni Pastor Ed, di ba? Mangungusap lang sa inyo ng konting pero kayo nang bahala, umintindi. Pag sinabi niyong dapa, hindi dapa. Sinabi niyang yuko, talon. Yes. Okay? Naiintindihan niyo? Exaggerate ko lang Okay. Para dun sa malinaw ko kaya kung saan tayo ililid ni Lord. Okay? Yung pastor ay nagsalita, pumunta tayo rito, gawin natin itong bagay na ito. So be it. Pero minsan nandiyo yung kontra Kantayin muna natin siya. Kaya ginawa niya kay Moses. Anong ginawa ni Lord dun sa mga tao na yun? Hindi ba kayo? May ginawa ba si Lord doon sa mga tao na yun? Ibig doon sa mga tumawa doon kay Moses dahil nakapangasawa siya ng Ethiopian girl. Si Miriam ang unang tinamaan. Hallelujah. Bakit sino itong minamak nila? It is not just Moses. Right. Kung minamak natin yung lingkod na ito, minamak din natin ang ating Panginoon dahil sila ang representante ng Diyos sa iglesia. Kira niyo sabi ni Brother Branham mo si Miriam was a prophetess. Kung hindi pa siya si Moses, di nilapitan ni Aaron, mamamatay siya Kaya pinalangin ni Moses yung kanyang kapatid, si Miriam, na wala naman yung keto. Alam niyo ang ibig sabihin ng keto, mga kapatid? Diba? Yan ay tipo ng kasalanan. Yes. At itong tipo ng kasalanan ito, imagine sabi ni Brother Branham, imagine, Miriam the prophetess, nagkaroon siya ng kaya akala natin napakasimple. Okay? Hindi ko sinasabi ito pero it was the message. Kaya na nagtuturo sa atin, there is someone had to lead. So kung sinabi ng ating, di ba, nalilid siya, na ganito ang gagawin, so be it. Kung nakita mo naman na, di ka naman dadalhin sa kusaan, di ba? Kaya sabi nga ng ating teacher kanina, kung nakita niyo sa ito ayon sa Panginoon, di ba, gawin natin ito ng buong puso. Hallelujah. Basahin natin ito mga kapatid. Bigyan nyo lang ako ng mga 15 minutes. Hallelujah. Hindi po ako na magpasa oras talagang late lang naibigay sa akin. Mamaya magkautang pa akong 15 minutes sa inyo 15 minutes ako nagutong dahil tagal ng preaching. Okay? Totoo naman, ano oras ako kumakawa? Nakalimutan ko lang yan Yung mga 11 na yata ako. Sige, 15 minutes and 1 hour na lang. At sinabi niya sa amin, it was Paul, I think, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. At sinabi niya sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Hallelujah. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay ganap na nahahayag sa kahinaan. Kaya't malubod kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Di tayo magtatagal dito. Kaya't nalulugod ako sa mga kahinaan, sa mga kaalipusta, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga kapighatian dahil kay Kristo, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako malakas. Why? Kung kailan siya mahina, doon siya malakas. Dahil doon makakakilos ang ating Panginoon. Because if you claim something, kaya mo pa, hindi makakilos yun, kaya mo pa Pero kung susuko ka, yun, kinukwento naman ni Brother Branham yan, di ba? Alam ko, north, east, west, at south ko, makakauwi ako, nagkaroon ng fog, ang kapal ng fog, wala siya makita Ano ginawa niya? Hindi suko siya ngayon. Nakauwi siya. Kasi he admitted that he cannot do anything. Hindi ko na alam, Lord, nasaan ito? Nasaan yung daan? O sa pagsuko niya, nahawakan na, nahagilap niya? Hindi niya na, di na ibaba siya. Kaya ganyan din tayo mga kapatid.
Kaya kung iniisip mo ngayon, kaya ko pa. Hindi mo makasingil, kaya mo pa eh. Pero doon sa iyong kainaan, andyan si Lord. Basta ano kinakailangan ni Lord, tignan niyo maigi. Yung pagtaas ng ating kamay at yung ating pagluhod. Right. Kaya kung maipinananalangin ka ngayon, hindi pa baka kinakailangan mong iluhod na yan sa ating Panginoon at itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah! Na bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Gusto kong nag-usap kami ni Brother Kenneth kanina, tayo mga Bible enthusiast. Ang kukulit din nila no? Sinalansa nila yung pinaka-strongest man doon sa Bible. Ayon to dito sa pag-aaral nila. So sinasabi ni Brother Kenneth, ang top 1 mo Brad, sino? Samson. Samson daw eh. Si Samson. Kala ko din si Samson. Pero binasa na tinignan ko. So, ang sayo, parang ang pinaka, di ba, yung sa top 1. So, pang top 5 nila, it was Shamgar. Shamgar kasi, di ba, naalala niyo yung piniritswito ng di ba, may mga unang, di ba, Shamgar. He killed 600 Philistines, pero kasi si Shamgar, hindi naman siya warrior. Huwag na natin pag-usapan yun. Nandiyan naman siya naglalakad eh. Kausapin nyo na lang. Okay. So, he killed 600 Philistines using the ox goad. Okay. So, sa Judges chapter 31, verse 3 verse 31, doon siya makikita. Sige, quote muna sis, para kung may nanonood yan siya. So, 600 killed. Imagine 600, di ba? Kung 1:1 tayo nga lang, baka hindi pa tayo manalo, no? Okay? Pero imagine Shamgar 600 siya. Okay? Dahil ang Panginoon ay kumilusay, because, di ba? There is something doon kay Shamgar na nabuksa, uy, ano pala ako? Isa pala akong, di ba? Budyo, meron akong dugo. Ako ay tagapagmana ni Abraham. And then he jumped doon na 600 and slow 600 Philistines na yun na siya. Okay, sa top 2 nila, si David. Sa top 4, it was David. Okay, ang gusto ko dito sa istorya, pag binabasa natin ito mga kapatid. Hallelujah. Naalala niyo si David, hindi siya inilagay ng Panginoon sa harapan ni Goliath nang wala siyang karanasan para sagupain yung leon at yung oso. Bago siya inilagay sa harapan ni Goliath para kunin yung pananagumpay. Okay, inilalatag ni Lord yan. Sa atin, lahat na nangyayari, maliit o malalaking problema, inilaan ni Lord sa atin yan para panagumpayan natin. Pero bago siya ilagay doon sa Goliath na yun, kung ano man ang representante ng Goliath ito sa inyo, tinraining muna siya doon sa leon at sa oso. Ba? Pagka kinukuha ng yung inaagaw, ginagawa niya, pinapangahan niya, kinukuha niya, binabawi niya. Pinapatay niya. Kaya nung humarap siya doon kay Saul, Saul. Sabi niya, tinestifiy niya yung mga bagay na yun. Si Saul may sarili siyang kaunawan. Nilagyan siya ng alasang, hindi ako makagalaw dito. Okay? Dahil hindi doon makakakilos ang kalakasan ng ating Panginoon. Makakakilos ang kalakasan ng Panginoon doon sa karanasan mismo na inilaan ng Panginoon sa taong ito. Which is David. That's why, alam natin yung istorya. Sa 1 Samuel chapter 17:36, nakil niya ito si Goliath. Dahil meron muna siyang pinagtriningan, yung leon at yung oso. Hallelujah. And then pumasok sa top 3 nila, ewan ko lang kung narinig din na yung pangalang Benaya. Hindi po Danaya ha, Benaya. Ay baka naman meron nag-eengkantadya dito. Benaya. Okay, basahin natin ito kasi lately ko lang din naiintindihan yung istorya nila. It was one of the general ni David. Yung malakas, ito pa yung di ba? Nasa top 3 siya. Sa 2 Samuel chapter 23, i-enjoy na lang natin ito mga kaya, halos katapos na lang ako kasi naniniwala naman ako na pinagpala na tayo ng ating Panginoon sa pagtuturo pa lang. Palangpan natin si Lord, hanggang na natin natin kapatid, hindi na natin Lord. Hallelujah. 2 Samuel chapter 23, verse 20 and 23. Sabi niya nito, he was the top 3. Benaya and Benaya. Ayan. Okay. The son of Jehoiada. Hallelujah. The son of valiant man of Kabzeel, who had done many acts, he slew 2 lion-like. Gusto ganyan mga kapatid. Meron siyang pinatay. Okay. Yung 2 lion-like. Kagaya ng leon. Okay? Kung si David pumatay na ng leon, to prepare doon sa challenge niya kay Goliath, that his was testimony doon kay Saul. Pero ito si Benaya mga kapatid, baligtad. Yung dalawang lalaki, ito yung mga kapatid, doon sa Moab, 2 lion men of Moab, he went down also and slew
a lion in the midst of a pit in time of snow. Yung dalawang lalaki, hallelujah, doon sa Moab na kagaya ng isang ng leon. Ganon silang dalawang lalaki ito na tinalo niya. Nilaan pa rin sa kanya ng ating Panginoon na makasagupa siya talaga ng totoong leon. Andiyan kayo mga kapatid? Hallelujah! Ito ay inihalin tunay ditong dalawang lalaki ng Moab sa isang leon. Okay? Nakagaya ng leon. But Benaiah was preparing, okay, ng ating Panginoon. Sa totoo, alam niyo yung leon na to, hindi ito ordinaryong leon eh. Kasi ang leon, mga kapatid, imagine yung snowy. Snow siya, tapos nandun yung leon. Ibig sabihin itong leon na to, gutom na gutom to. Eh, syempre, ginaw na din. Sige, naman mo yung ibig sabihin, napakabangis nito. Pero ang ginawa ni Benaiah, binaba niya. Hallelujah! And slew a lion in the midst of a pit in time of snow. Natrap kasi doon yung leon na yun. At binaba ito ni Benaiah. Hallelujah! And he slew, ito pa yung isang account, okay, na nag-show siya ng lakas. And he slew an Egyptian, a godly man, and the Egyptian had a spear in his hand, but he went down to him with a staff. Okay, and alam niyo yung staff na tungkod yan eh. Yung kalaban niya, may dalang sibat, siya ang dala niya tungkod. Imagine, nakuha niya mga kapatid. Yes. Hallelujah! Pero binaba niya itong tao na ito, itong Egyptian ito, itong giant Egyptian, mga kapatid, sa pamamagitan ng tungkod, and plucked the spear out of the Egyptian's hand and slew him with his own spear. Yung spear niya na din na yun, yung Egyptian na yun, ang pinangtalo niya. Hallelujah! Dito, sabi niya, these things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the mighty men. He was more honorable than the 30, but he attained not to the first 3, and David set him over his guard. Siya yung naging isa sa mga bantay ni David. Right. Hallelujah. Yung sa top 3. So, top 2 form natin. May naisip kayo sino? Papasok doon pa lang si top 2 natin. Si Samson. Ganda yung story ni Samson. Diba? Kita natin. Pero kung napansin ko dito, nagiging spiritual na yung battle. Samson na-depict siya dahil yung lakas ng ating Panginoon na nasa kanya, na wala dahil doon sa pagkaputol ng covenant ni Samson. Imagine, 3 beses siyang inanidilay, pangatlo, talagang sinabi niya na eh. The next na binuksan niya yung mata, akala niya malakas pa siya eh. Yun pala, wala na. Nabihag siya, pero siyempre pa rin nakita natin kung gaano kadami yung natalo ni Samson. So, jump na tayo. Alam niyo naman yung story ni Samson doon sa top 1. Sino sa tingin yung top 1? Anyone? Gusto ko lang marinig kayo mga kapatid. Sabi ko, naging spiritual tayo. Sabi ko na sa inyo, top 1 natin mga kapatid. Hallelujah. Walang iba kung hindi si Jacob. Si Jacob. Kakaiba yung battle ni Jacob. Okay? Hindi siya tumalo ng 100 o even ng 1,000. Ang na-encounter ni Jacob, it was the angel of the Lord. Nandiyan kayo mga kapatid? It was the angel of the Lord na yung... Sabi nga sa iyo, maiintindihan niya ito pag naging kagaya kayo ng taong ito. Ibig sabihin, yung puso niya na nakasama niya yung buong pamilya niya. At babalik siya doon kay Esau. Alam natin, may atrasyo sa Esau. Jacob means of planter. Kanya kayo? Kaya natatakot siya na pag bumalik siya ay naggantihan siya ng kanyang kapatid. O ni Esau. Hallelujah. At yung kagustuhan ni Jacob na pagpalain siya ng Panginoon, yung desperation niya. How desperate we are mga kapatid. Itong tao na ito, hindi naman siya nag-slew ng marami, pero yung angel na yun mga kapatid, nagawa niyang matalo. Pero sino yung angel na ito? Sino ito mga kapatid? Kaya pinagpala siya dahil hindi siya, alam niyo yung word na Israel, pinalitan yung pangalan niya eh. Nandiyan kayo mga kapatid, pinalitan yung pangalan niya. Hallelujah. Na kapag inintindi natin yung pangalan, it was Jacob, di ba? Nakita natin sa 32 ng Genesis chapter 28. The name Israel translate
Okay, napalitan na yung pangalan niya. Translate mga kapatid, to one who struggles with God or God preserves. Hallelujah. It originates from the biblical book of Genesis, where the patriarch Jacob is given the new name after wrestling an angel or divine being through the night and prevailing. Nanaig siya. Nanalo siya. That's why nakuha niya yung pangalan niya. Kaya nagulat din ako, it was Jacob. Nagawa niyang makapanagumpay. But it doesn't mean na natalo niya ang ating Panginoon. Yung desperasyon na makuha niya, yung pagpapala. Hallelujah! Kaya nga kapatid, gaano tayo kadesperado kung ang pag-uusap ay ang pagpapala para tayo ay makauwi? Ano ba pinag-uusapan nila dito? Uuwi sila doon, kaya nga alam may problema eh. Nandun si Esau. Kasi galing na siya doon kay Laban eh. Saan tayo nang galing? Nobya ni Cristo. Saan tayo sa ating Panginoon? Sa kaisipan ng ating Panginoon namin tayo before the foundation of the world. Uuwi tayo mga kapatid. Pero ano kinakailangan natin? Kailangan natin ng pagpapala. Hallelujah! Ano pinagpapala? Ang pinag-uusapan natin dito, yung bautismo ng Santong Espiritu. Hallelujah! Pero gaano tayo kadesperado na makuha ito? Hallelujah! Kung si Jacob ay nailista ng mga tao ito na nag-aral dahil nakita nila ang kakaibang labanan, how much more yung labanan na meron tayo dito? Kaya nga pinag-uusapan natin, yung anointing na meron ng iglesia ng ating Panginoon sa time natin ngayon, it was an eagle anointing. Hallelujah! At kung nandiyan kayo mga kapatid, nakikinig kayo, alam nyo mismo ang kinakailangan natin. Yung desperasyon na makuha natin ang pagpapala ng ating Panginoon. And if you feel, hallelujah, nararamdaman natin na nasa atin ang bautismo ng Santong Espiritu, ilakad mo ito. Hallelujah. At hayaan mong dumaloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Nang sa ganoon, diba ano pinag-usapan, sabi ko nga, yung pag-uwi, yung pagbalik. Hallelujah, yes, sometimes, nagkaroon tayo ng, kaya ni Jacob, naging supplanter siya, naging mandaraya siya, pero si Lord, handaan niya tayong baguhin. Pinago niya muli tayo at naririto na sa proseso na ito ng pag-aantay. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko bawat isa kung nanaig siya. Kaya dahil dun sa desperation, hindi kita bibitawan, dito ka lang. Kung nararamdaman mo ang paghawak ng ating Panginoon, hawakan mo lang yung kapatid. Hallelujah, hanggang sa tanggapin natin ang bautismo ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Pagpalain kayo ng ating Panginoon mga kapatid, at tunay na ang Diyos ay naging mabuti sa kanyang mga anak. Hallelujah. Sa quotation, di ba, sabi niya dito, real faith knows no defeat. Alam niyo na ito, it cannot be defeated. Even death itself can't defeat it. Amen. Hallelujah. It knows no defeat. Trials know no defeat. But faith knows no defeat. It cannot be defeated. And it is the only way that you can please God. For without faith, it is impossible to please God. Amen. Hallelujah. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, sumayin yung pananampalataya na ito na ipinagkaroon ng Lord. Hallelujah. You can pray for healing, you can pray for forgiveness or anything else. But also please, hallelujah, pray that we can have faith that na lahat ng mga bagay na ito ay naipagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Naibigay na sa atin ito by His stripes. Tapos ito. We already saved. Tapos na lahat. Ano kinakailangan natin mga kapatid? Yung desperation. Hallelujah. Na i-receive natin yung sapat na pananampalataya upang katagpuin ang lahat ng challenges na lahat na meron tayo. Hallelujah. Let's sing. Hallelujah. Pwede ba ako samahan sa tanging ikaw? Ang puso ko. Hindi ko alam kung sa E or G. Puso ko'y nabihag Walang kopya. ng iyong pagmamahal. Walang kopya? Sige, dito tayo. Let's sing I will overcome ito. With the trials.
Pwede niyo ba ako samahan sa pagdating sa Panginoon? Hallelujah! Hindi natin purihin ang ating Panginoon sa mga awiting ito. Hallelujah! Samahan niyo ako mga kapatid. In the wilds of my Hallelujah! that brings me to Atin sa siya minsan pa, where I will watch the silence, and no one seems to see. I will let this valley still my way, sin will have a victory. I stand upon the word of God, I will overcome it. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire of God. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Trials may be great, but my God's greater still. So I go out of this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountains, walk through the fire of God. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome. Let us sing once again, hallelujah. I will triumph in the trials, hallelujah. In the cross, I will stand upon the mountains, walk through the fire of God. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa biyaya mo, Panginoon. Tuwayo man ang mundong ito laban sa iyong mga anak, Panginoon. We do believe that we can still be an overcomer. Because we already overcome this world, Lord. Kailangan lang namin ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Kung nakakita ka man, Panginoon, nakasumpong ka ng kahinaan sa amin, Lord. Sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo. Hinihingi ng patawad, Panginoon, ano man ang mga nakulangan, even Lord, ng kalabisan namin. Sa biyaya mo, Panginoon, nagpapatuloy kami sa kalakasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo. At even, Lord, ang pananampalataya na meron ng iyong mga anak, ito din ay nagmula sa iyo. Lord, sa leading na meron ng bawat isa, nawa ma-identify namin, ma-acknowledge namin that it was you. All along the way, Lord, that na nagsimula ang pananampalataya ito na aming nilakaran, Panginoon, at nagsimula aming lumakad sa iyong harapan. It was you, Lord. Tulungan mo kami na
makakope up sa anumang mga bagay ang iloloob mo na mangyari sa iglesia nito, maging sa Bulacan Church, Lord, sa aming pagdiriwang ng isang dekada ng iyong kapihan. Ang iglesia ito, Panginoon, ay naging napakalaking bahagi, Panginoon, na suporta sa munting iglesia ngayon. At sa isang dekadang ito, Panginoon, ay nagpapatuloy. At ito, Panginoon, ang iyong munting lingkod ay narito ang pang-ihayag ng iyong kadakilaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kapatiran na bumubuo ng katawang ito, na Lord, natuto kami na isabit ang aming mga sarili sa iyo. Kung mayroon na mga trials, may mga process, Lord, may mga troubles man na nasa aming kalagitnaan, Lord, mga minor things lamang ito. Minsan mga walang kabuluhan, ginagawa namin issue o problema, Lord, sa pangalan mo, sa pagkakataong ito, kinukuha namin ang moment na ito, Lord, upang itaas ang aming mga kamay. Ano man ito, mga negatibong ito, Lord, ngayon, ay isinusuko at inaalis namin sa aming mga buhay, Panginoon. Itinatas namin ang aming mga kamay, Panginoon, upang ipagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan. Upang ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga kalungkutan na dinanas na iyong mga anak. At ang mga kabigatang ito, Lord, ay nire-release na namin sa aming mga buhay. At nais namin, Lord, na ikaw ang siyang mag-lead sa aming puso, Panginoon, mag-lead sa aming mga buhay. Na kami magkaroon ng panibagong kalakasan na lumakad sa iyo, na may pananampalataya na hindi matitinag, Panginoon, na kayang katagpoy ng bawat challenges na ilalagay mo sa aming unahan. Lord, meron ka laging purpose sa bawat nangyari sa aming mga buhay. Kaya nawa, Lord, sa pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin, ang pag-asang ito, Panginoon, ay hindi lang pag-asa na pangkaraniwan. Ito yung amazing, Lord, yung extraordinary faith, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, na kami maging matibay, Lord, sa pananampalataya sa iyo, sa revelation, sa kapahayagan, sa anointing, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay magagamit namin upang maging tunay na mananagumpay sa iyo. Minsan pa, nadalangin namin, Panginoon, kung meron man na hindi pa nakakasubo sa iyo, Panginoon, makuha namin ang pagkakataong ito. Hallelujah! Na maging bahagi ng iyong pananagumpay, na maging bahagi, Panginoon, ng pagpapala na ibinigay mo sa sanglibutan ito, at maging bahagi, hallelujah, ng liwanag na tinataglay mo, Panginoon. Ang mga liwanag na meron kami rito, Panginoon, ito sa artificial light. Ikaw ang tunay na liwanag ng buhay, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala nila. Salamat, Panginoon. Kung meron mang kakulangan ng iyong munting likod, ikaw nawa ang magdagdag ng pagpapala sa bawat talata, scripture, even the message na binasa namin, Lord, sa bawat kapatid. Nawa, Lord, bawat itatayo mo sa likuran ng pulpito nito, ang tinig na ito, Panginoon, ay laging maging sustansya sa aming mga kaluluwa. In your mighty name, Lord Jesus, we pray and thank you, Lord. Amen! Hallelujah! Bless you, mga kapatid. Brother MC, Pastor. Amen. Praise the Lord. Huwag po kayo mag-aaral po mga kapatid. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat Pastor Organ sa napakayamang mensahe. Amen. What is your leading? Ano ang panguna sa ng Panginoon? Siya dapat ang maganap. Amen. Amen. So, connection po yan sa leader po natin, walang iba Espiritu Santo, na doon tayo nagdidepend pa ng kanyang leading. At narinig natin ang imbitasyon ng ating kapatid, so lang limitado nga. Maaari maging ganun siguro kung matuloy ang ating Church Anniversary. Sunday yun, Pastor, di ba? Sunday. August 24. 23, excuse me. So, amen. Praise the Lord. Lord willing po ay makarating kami ng Brother Kenneth. Marami naman dito na hindi bumalik muna sa akin. At patuloy po tayo natin pa-pray si Brother Joe. Maglikom ulit tayo ng special offering
Dahil po pati natin napakalaking gastusan sa nalalapit niyang operasyon sa kanyang mukha sa August 19. Amen. At salamat sa Panginoon, hindi po natuloy ang operasyon sa blood clot sa kanyang utak o sa ulo dahil milyones po ang gastusan dyan. Pero malaki rin ang gastos sa operasyon sa kanyang buto, sa kanyang pisngi. Talagang na-damage. At sabi ng prophet, ang mga doktor nag-opera, ang nag-ihiwa, nag-opera, pero ang Diyos ang nagpapagaling pa rin. Amen. Glory to God. So, po tayo ng special offering. Ating kapitid yung pandagdag dahil may 800,000 din ang bayarin pagdating po ng operasyon. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon at tumigil na po yung ulan. Sa totoo lang nakapambaha outfit po ako. Bumahaman, rain or shine, tuloy po ang gawain. Noon nga ng pandemic, isinarado yung mga kalsada at natuloy pa rin gawain natin. Hindi tayo tumigil kahit binabawalan tayo sapagkat alam natin na mas mataas ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos sa anumang batas na ginawa ng tao. So, I believe ito trials lamang sa atin, yung ulan na yan, bagyo, sunod ang sabi nga na matanda, siyam-siyam, ulan, walang tigil, pero hindi po yung maghihadlan sa atin. Amen. Na hindi maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo manambahan sapagkat utos po yun sa Biblia, huwag kayo magpapaliban ng pananambahan. Hebrews chapter 10. So, amen. Salamat at na ipangalaman din kanina ni Brother Elmer ang COD, Church Order, na alam naman natin na pangalan na yun, pero I believe pinitulot ng Diyos. At praise the Lord. So sa rentong takulan, marami po mga karamdaman, ubulag na sipon, trangkaso, at just magtiwala lamang tayo sa Panginoon. God will protect us and keep us. So, congratulations, Brother King's Jen. May bago po silang sasakyan. Yan po, hindi na po ko nagugulat dahil alam ko, isa sa mga araw na ito, magkakaroon sila ng sasakyan. I believe it with all my heart. Kasama ko sa prayer. Bawat pamilya, wala pang sakyan na mag-asawa. Just believe, just pray, and believe and be faithful to the Lord. Sabi mo sa kanya na unahan mo pa ako bro yung sasakyan ko this week pala na next week. Praise the Lord. Napapalitan na rin sa Rebo at last. Pag-pray niyo po kami, pag-pray niyo pa rin kami na ma-approvean po. Ngayon nag-apply pa kami. Sana ma-approvean at ma-release na po this next week yung aming na sa akin na expander na kapatid sa biyay ng Panginoon. Kung pag-record ay IKEA ata, crossover, no? Wow. Ang ganda po sa akin yan. Amen. Karagdagan po sa amen para sa gawain ng Panginoon. Pagdating mawalik-wali ang kasiglahan ng anniversary ay magagamit po natin yung unang-una. Marami naman tayo na sa kanila. Pag-pray din natin na sana bumaba din ang gasolina. Pagkat ko ay muling tumaas. At tunay na bless po tayo sa mensahe. Salamat pa sa Rondan. Amen. Sa mensahe yun ay was struck lamang doon po sa sinabi niya na yung Word of God yung ibinabawal, sinabi sa Biblia, it is for our protection. Lahat ng ibinabawal ng Biblia, yan po ay ating protection.
Akala kasi ng iba, tininin na isang side lang, mahigpit. Paghihigpit ng Diyos, mahigpit ang Diyos, conservative ang Diyos, legalist ang Diyos. Pero sa totoo lang, ito po ay protection po natin, mga kapatid. Kaya sa amen, sa mag-asawa, pag nag-aaway, inaayos natin yan sa biyaya ng Panginoon, ay para kung, kasi protection nila, kung maghiwalay sila, sila ay naka-expose sa adultery at fornication. Diba? Kapag nagmagkahiwalay sila. Pero kung maliban talagang magbalikan sila, doon lamang naalis sila sa expulsion ng adultery at fornication. Amen. Doon naman sa mga sister na sabi ng Biblia o brother na huwag mag-asawa ng unbeliever under no circumstances, sabi ng brother, it is for your protection. Kaya kung believer mo pa pangasawa mo, baka may mga kahirapan pagsubok sa buhay, pero nandun ang Panginoon. Protektado ka ng Diyos dahil sinunod mo kanyang salita. Pero kung hindi mo sinunod kanyang salita, wala ka sa protection ng Diyos. Sarili mong sinunod mo. Katulad ni Eva. Ang salita na binitaw ng Diyos na kayo ay mamamatay kapag kumain kayo ng punong kahoy na yan, ay ininterpret po ni Satan kay Eva na ang ibig sabihin ni Satan, kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, scrutinize po natin, na para bang may ipinaglilihim ang Diyos sa kanila. May itinatago ang Diyos sa kanila. Pero kung kumain siya, mabubuksan ka ng kaisipan, malalaman nila talaga kung ano talaga ang sakdal na kalooban ng Diyos. Para bang pinagbabawalan sila ng Diyos, may nililihim na meron pang gustong malaman sila mula sa serpente. Pero hindi nakinig si Eva, hindi niya nakuha niya ay protection sa kanila sa kamatayan, sa karamdaman, sa lahat ng mga masamang bagay. So, kayo mga brothers, mga sisters, mga people, ang salita ng Diyos, hindi po ito hihigpit, hindi po ito paniniin, hindi po ito pagpapahirap, kundi ito ay proteksyon ay binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, next time ay siguro may financial report sapagkat oras tayo binabalik ko na po sa ating worship leader. Magtatapos, mag-take po tayo ng special offering. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mapagpalang Diyos at punong-puno ng pagpapala ang araw na ito. Amen. Kaya tayo po'y patuloy na magpasalamat. And then we appreciate din pala na si Brother Mervin and Brother Robert na nagkabit at sila po ang nagasikaso ng ating Paki-friend si Brother Rolly daw, apat na days na lalaglag. silang nagasikaso ng ating tarpaulin na ito, 7 church ages at yung it's not sure of a perfect man. So itong mga maliliit na bagay na ito ay bahagi pa rin yan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi isa sa mga araw na ito, sana na isang maliit na takpan nito or ano man ang pwede nating magawa para sa puluwagan. Lahat po yan ay para sa kapurihan natin sa ating Panginoon. Kasama din po natin sa panalangin na siguro tatawagin ko sa pangwakas ng panalangin, Brother Jonathan, si Brother Rolly, sa pang-apat niya naman na araw na nilalagnat. Kaya wala po sila ngayong araw. Si Brother Jones. Alright, tayo po itadako sa isang huling bahagi ng ating gawain pa, ang pagbibigay ng special offering para sa ating kapatid. Tatawag ako ng mga treasurer, trustee. Ating awitin ng Something Keeps Holding Me na ayon sa ating binasa, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin, merong humahawak sa atin. Yan po ang protection ng ating Hallelujah.
manalangin as we continue in the atmosphere of the Holy Spirit, the atmosphere of worship, Panginoon. Oh, we worship, oh Lord. We praise you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, it's true, Lord, kung ano ang inawit namin, Lord. There's someone, Lord, who kept us, who never left us, Panginoon. And that is you, O Lord. Kaya kami nandito, Panginoon, nakatayo, bagamat, Lord, maraming challenges, maraming disappointments, frustrations, Lord. Lord, still, what matters most, nakatayo kami, Ama, sa iyong presensya dahil naalalahan mo bawat sa Lord sa amin. Panginoon, we just want to, Lord, to thank you, Panginoon, sa araw na ito. We want to praise you, Lord. May balik, Lord, ang pagsamba, Lord, sa inyo. Lord, sa inyong pangangaral, Lord, sa amin, Lord, nasa Sunday school as you, Lord, aim, Lord, to, hallelujah, na gusto mo, Lord, na ma-set in order, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon. And that is, we know, that is love, Panginoon. Because you want to simply want us to walk, Lord, in the right way, Lord, Panginoon. Gusto mo na makita kami, Lord, na tama, Lord, na kami nilalakaran. Panginoon, and it's a, Lord, it's your act, Lord, of reminding us, Lord, as we continue, Lord, in the walk of faith. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, Lord God, sa naging main service, Panginoon, na truly, Lord, as the title says, leading, Panginoon. Lord, we want to ask ourselves, who is leading us? And how do we abide, Panginoon, dun sa nag-lead sa amin? Lord, nakaraang Wednesday, Lord, there's a portion of it, Panginoon, na mga nakaraang Wednesday, Lord, Lord, in the first day of our life here in this earth, Panginoon, ay may nag-lead sa amin para to take our first step. Kami yung bata pa. At sabi ng propeta, and there will be this last day that there will be also someone who will lead us to take our last step on this earth. Pero Lord, as we continue to grow, Lord, in faith, Lord, we realize, Panginoon, na Lord, there is someone that's a very important individual, a very important person na who should lead us, and that is you, Lord. Lord, nilid mo kami, Panginoon, na magilala, Lord, ang iyong sakdal na kalooban. Nilid mo kami, Panginoon, upang malaman, Lord, ang iyong sakdal na salita, Panginoon, na siyang, Lord, nagbigay naman, Lord, na kaalaman, Lord, sa amin, Lord, patungkol, Lord, sa aming kamalayan bilang isang nobya, kamalayan na bilang anak ng Diyos, kamalayan, Lord, kung sino ka sa amin, kung gaano mo kami kamahal, at kung gaano mo kami hindi iniwan at di ka nagpabaya, Lord. Maraming salamat, Lord, na sa leading nito, Panginoon, na patuloy mong ginagawa, Lord, sa amin, Lord. And as you continue, Lord, to use each and everyone's ministry by your leading, Lord, patuloy mo rin, Lord, inaayos ang buhay namin. Patuloy mo kami, Lord, nilalagay, Lord, sa iyong sakdan na kalooban. At, Lord, when you're keeping us in order, you want us, Lord, to simply live by faith and simply live by your blessings. And that is the way you want to lead us. Live a faithful life, Lord, your word. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we just want to take this moment also, Panginoon, to thank you, Panginoon, dahil, Lord, in the preaching, Lord, ay pinakita mo rin, Lord, sa amin. Yes, you may lead us, but how desperate are we to take on to your leadership, Panginoon? To be a subject, Lord, of your leadership, Panginoon. That's what matters, Panginoon, because, Lord, maraming leader, pero ang katawan hindi naman sumusunod. It's useless. Lord, we don't want to be a stubborn one. We want to be the one who subjects, Lord. We want to be subjected, Lord, sa iyong leadership, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. I know that you're continually taking your place in front of us. And help us, Lord, to take our place, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, we want to pray, Panginoon, for Brother John and for Brother Ronnie, Panginoon, as they continue to walk in faith. Meron mga pagbagsak, meron mga kahinaan, Panginoon, and I know that you will still lead us, and you will still lead them, Lord. That you will lead them to healing as well, Panginoon. Because you have promised, Lord, na by
by your stripes, we are healed. You want us to live to that scripture, to take a faith on that. Kaya nagkakaisa, Lord, ang i-blessing ito with faith, Panginoon, and humbleness, Lord, sa iyong salita. Lord, sa kagalingan, Lord, ni Brother Rolly na 4 days na, Lord, inatake ng kaaway, nananakit ang kanyang mga joints, nilalagnat siya, Panginoon. Maging, Lord, kay Brother John, Lord, na kakailanganin niya, Lord, ng finances, Panginoon, para sa operasyon at healing, Lord, ng kanyang bones, Panginoon. Lord, nothing is impossible. You have once proven that, Panginoon, in the times of Elijah, you have used gumamit ka ng believer, gumamit ka. Lord, you have everything in your hands. And it's just a matter of unlocking those blessings, Lord. And please, Lord, guide us, lead us, and help our brothers, Panginoon, to have their complete healing, Panginoon. We pray this, Lord, and we thank you for everything that we have received today, from material, Lord, to spiritual, to physical, Lord. We give you the highest praise and glory in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos na po ang ating gawain. At tayo po'y patuloy na magpasalamat. Hallelujah lang. Saan man kayo pumunta, saan man kayo pumaroon, lagi niyo pong